Tayo manalangin. Ama namin, kami nagpupuri sa inyo at nagpapasalamat. Muli ay kami magpapatuloy sa aming pong pagbubulay ng inyong salita. Salamat sa banal na spirito na siya pa rin ang aming gabay. Nagbibigay sa amin ng tulong para maintindihan po namin ang aming pong pag-aaralan sa gabing ito. Kayo lang po ang madakila at maitaas ng aming samudalangin sa pangalan ni Jesus. So tayo ay nasa 2 Peter chapter 10 pa rin, second part, hanggang verse 16. Yan, so sabi rito, bold and arrogant, they are not afraid to heap abuse on celestial beings, yet even angels, although they are stronger and more powerful, do not heap abuse on such beings when bringing judgment on them from the Lord. But these people blaspheme in matters they do not understand. They are like unreasoning animals, creatures of instinct, born only to be caught and destroyed. And like animals, they too will perish. They will be paid back with harm for the harm they have done. Their idea of pleasure is to carouse in broad daylight. They are blots and blemishes, reveling in their pleasures while they feast with you. With eyes full of adultery, they never stop sinning. They seduce the unstable. They are experts in greed, an accursed brood. They have left the straight way and wandered off to follow the way of Balaam, son of Bezer, who loved the wages of wickedness. But he was rebuked for his wrongdoing by a donkey, an animal without speech who spoke with a human voice and restrained the prophet's madness. So dito sa pangalawang parte ng verse 10 ay makikita natin itong mga false teachers na sila ay very bold at arrogant. Okay? Very presumptuous and self-willed. Okay? Wala silang nire-respeto. Wala ring nire-restrain. Kumbaga talagang andun na yung kayabangan. Tapos, kumbaga wala silang pakundangan. Walang pakialam. Ganyan ang ginagawa ng mga bulaang mga ngaral. At sabi nga, hindi sila takot na mag-slander, okay? Yung paninirang puri. Gusto nilang manira ng mga pag tinatawag na celestial beings, usually ito ay patungkol sa mga anghel, okay? Pero pwede rin masabi na ito ay para sa mga nasa otoridad, those who rule, like for example, mga kings, also those who are in authority, for example, in the church. Yan. So sa kanila, baliwala yon. Hindi nila nire-respeto ang mga taong nasa authority. So dito natin makikita na itong mga bulaang mga ngaral ay sinasabi nga ni Apostol Pablo, these men are not afraid to slander celestial beings, yet even angels, although they are stronger and more powerful, do not bring slanderous accusation against such beings in the presence of the Lord. Okay? So, ang contrast ng mga bulaang mga ngaral doon sa mga anghel, okay? Kahit pa sabi nga ito ay mga fallen angels. Ito mga errorist, yung mga mali. Hindi terrorist, errorist. Yung mga nagtuturo ng mali. Alam naman natin na mga anghel ay mas powerful kung sa physical lang natin pagbabasehan kaysa sa tao, and yet these
so-called false teachers, wala silang pakundangan sa mga celestial beings. Makikita po natin yan sa Jude, for example, na itong mga spiritual beings like yung mga angels. Sabi nga dyan sa verse 8, likewise also these dreamers defile the flesh, reject authority, and speak evil of dignitaries. So ito yung tinutukoy ng mga bulang mga ngaral. Yet Michael, si Michael mismo, the archangel, in contending with the devil, nagkakaroon sila ng diskusyon, when he disputed about the body of Moses, dared not to bring against him a reviling accusation, but said, the Lord rebuke you. Si Archangel Michael, kausap niya si Satanas. Anong ginawa ng anghel na ito, na si Michael? Sinabi niya, the Lord rebuke you. Hindi niya nilapastanganan ng demonyo na ganun-ganun lang. Pero itong mga bulaang mga ngaral, wala silang pakialam. Whether sila ay makakasagasa sa mga taong nasa katungkulan o kaya ang mga gusto nilang siraan ay mga leaders ng iglesia, ay kanilang gagawin para lang makamit ang kanilang sariling ambisyon. May sarili silang mga agenda. May mga pananaw sila na kahit alam mong sablay na, pero ipagpipilitan nila sapagkat wala nga silang pakialam. Yan ang mga ginagawa ng mga bulaang mga ngaral. Okay? So makikita natin na na itong mga false teachers na to, sabi nga sa verse 12, but these men blaspheme in matters they do not understand. They are like brute beasts, creatures of instinct, born only to be caught and destroyed, and like beasts, they too will perish. So para silang mga hayop, mga mababangis na hayop, yung hindi narerendahan, yung mga talagang nasa gubat, mga wild beast. Okay? Kumbaga, they are irrational animals na hindi mo man lang ma-restrain. Pero tayo, sabi nga, ang mga ngaral na totoo ay hindi po ganito. Itong mga bulaang mga ngaral, maaaring meron silang claim sa knowledge, pero yung knowledge na ito, sinasabi nila special knowledge, sila lang nakakaalam, yung esoteric knowledge na lagi kong binabanggit. Kumbaga, sila daw ay binigyan ng kung sino man na nagbigay sa kanila. At sometimes ina-associate nila sa Diyos, na sa Diyos galing. Pero hindi po sa Diyos galing ang mga itong mga kaalaman. At ang kanilang mga gawain ay mag-blaspheme. Ayan, maglapastangan. Yan ang gawain nila. At hindi naman nila naintindihan kung ano yung ginagawa nilang yun. Okay? Kumbaga, they do it in their ignorance. Kaya tuloy sila inahalin tulad sa mga hayop. Kaya sabi nga sila rin ay nakatadhana na para sila ay wakasan or kumbaga they are destined for destruction. They shall be destroyed. Then sabi dyan, they will be paid back with harm for the harm they have done. Their idea of pleasure is to carouse in broad daylight. They are blots and blemishes, reveling in their pleasures while they feast with you. So sabi nga, nakatakda na rin ang kanilang tawag nito, destruction, yung judgment nila. At yan din ang sinabi nga sa Jude chapter 4, for certain men have crept in unnoticed, who long ago were marked out for this condemnation, ungodly men who turn the grace of our God
into lewdness and deny the only Lord God and our Lord Jesus Christ. So sila, nakapasok na sila sa loob ng iglesia. Sila minsan nga ang mga nagtuturo na. At niyan, marami sa panahon natin ngayon. Kung noon, sa panahon nila Apostol Pedro at sina Jude, okay, ay meron na yan, how much more sa panahon natin. At nagpapanggap sila na sila ay mga totoong pastor. At yan yung sinasabi ko nga nung tayo ay nag-aral nung 2 Peter chapter 2, gaya po nila Rob Bell, sabi ko sina Brian McLaren, sila yung emergent church na ngayon ay nagtatago na in the guise of the progressive Christianity na tinatawag, which is not progressive and it is not Christian. Another is the New Apostolic Reformation. They are not new, they are not apostolic, and they are not reformed. And the third, yung mas kilala, is the Word Faith Movement. Ito naman yung prosperity gospel. Hindi na yung gospel ng Panginoon, kundi yung sarili nilang gospel. Kaya they are greedy. Okay? So yan. At maraming mga pangalan ng iglesia na hindi naman talaga totoong iglesia ang napabilang na dyan. Kaya tayo binibigyan ng babala na Apostol Pedro na maging mapagmatyag, na huwag tayong madadala sa mga ganitong klase ng pagtuturo. Okay. So meaning to say, hindi natutulog ang Diyos, darating din ang panahon na kung saan sila ay paparusahan. At sabi nga, sila mismo, ang mga masasamang gawaing ito na pinamumunuan ng mga bulaang mga ngaral, sabi nga, they tell people or they even do themselves, sabi with their idea of pleasure is to carouse in broad daylight. Yung carousing is supposedly sa gabi dahil nga para hindi makita. Pero makikita mo, itong mga masasamang taong ito ay lantara na ginagawa nila ito sa araw. Okay? Halimbawa, sila nagtuturo na okay lang, sabi nga, you are gay, you are an LGBT, you are welcome, and your lifestyle is, sabi nga, it's okay. Ganyan. And thereby, sa araw, ginagawa ng mga ito mga hindi tama na sinasabi nga ng Biblia ay mga bagay-bagay na sabi kapag kayo nagpatuloy nito ay darating ang panahon na kayo ay huhusgahan. And yet, patuloy pa rin nilang ginagawa ito. Na parang sila pa nga ay nagse-celebrate. Kaya makita natin minsan, may mga parade, yung mga tinatawag na gay parade. At hindi lang po yan sa Western countries, pati sa Israel, okay, mismo sa bayan ng ating Panginoon ngayon, ay meron ng mga gay parade. At dito natin makikita na talagang wala na silang pakialam kung ano man ang ginagawa nila, kahit na sila ay nakikita ng madlang tao. Sa parada pa lang, kung ano ng mga kalaswaan, kabastusan ang pinaggagawa, yet hindi na nila ito kinahihiya. Bagkus, pinagmamalaki pa nila at kinukutya pa nila yung mga Kristiyano na nagtuturo sa kanila na sila magsisi sa kanilang mga kasalanan. Okay? At lagi nilang binabandera is yung love. Pero yung love nila is not actually the love that the God of the Bible speaks of. Bagkus yung love nila is actually lust. Okay? It's lust of the flesh. Yan. Binabandera pa nila yung respect. Respect for
their, kumbaga, kung ano sila. Pero sabi nga, paano natin re-respetuhin ang mga ganitong bagay kung itong mga bagay na ito ay sinasalungat nga ng salita ng Diyos. So, sino ang mas papaboran natin? Yes, we believe that people need respect. All people are equal in the sight of God, and all people have rights. But yung mga rights na yan ay nakapaloob yan, hindi pwedeng lumabas yan doon sa parameters na binigay ng Diyos. Kaya nga may gobyerno supposedly para ang gobyerno ang magpatupad ng mga yan. Yung justice na sinasabi, whether that be social justice or justice of a different kind. So, dito natin makikita na pati ang mga salita na supposedly quote-unquote Christian ay kanila nang hina-hijack. Kaya nga pati yung mismong bandera nila ay bandera ng rainbow, which is a biblical sign, dahil yun yung sign kay Noah na hindi niya na gugunawin, ilulubog o lulunurin ang mundo. And yet, ginamit ito ng mga ganitong klase ng mga grupo. At sabi ko nga, itong mga ginagawa nila is just a rehash nung mga dati ng mga kasalanan o pleasures or lust na ginagawa nung panahon pa ng lumang tipan. Sa Sodom and Gomorrah, for example, nakita naman natin yan kung paano pati ang mga anghel ay gustong akitin nitong mga taong naroroon sa Sodom and Gomorrah at gusto nilang magkaroon ng sexual activity with these angels. Kaya nga pinarusahan ng Diyos ang buong Sodom and Gomorrah. So dito natin makikita sa panahon natin ngayon, akala ng iba ay tapos na or fable lang yan yung mga nababasa sa Bible. Pero wag ka, sapagkat meron at merong paghuhusga ang Diyos. Siya nga lang ay very patient. Ayaw niya na mapariwara ang mga tao, pero kung mapapariwara man sila ay dahil sa sarili nilang inklings or whims. Dahil ginusto nila, hindi dahil sa tinulak sila ng Diyos para gawin ito. Pero kapag sila ay magpatuloy, sabi nga sa Romans, yung mga taong gumagawa nito, sabi nga, yung kanilang ginagawa ay maaring hayaan na ng Diyos, at yung paghahaya ng Diyos sa kanila na gawin ito ay yun na mismo ang judgment nila. Meaning to say, hindi na sila makakakilala pa. Yun na mismo. Magpatuloy sila sa kanilang kasalanan, sa marumi nilang gawain, at huhusgahan na lang sila ng Diyos balang araw. At kahit ano pa ang kanilang paghingi ng tawad pagdating ng panahon na yon, ay hindi na po mangyayari. Kumbaga, huli na ang lahat. Okay? So here's verse 14, sabi dyan, with eyes full of adultery, they never stop sinning. They seduce the unstable. They are experts in greed, an accursed brood. So makikita natin na itong mga, at tinutukoy pa rin dito ay walang iba kundi ang mga bulaang mga ngaral. Kumbaga, their eyes are full of adultery. Meaning, sabi nga, itong mga ito, they have a desire for every woman they see. Ganun sila ka lustful. Ganun ang tingin ng mga taong ito. Okay? And implies that the false teachers desire to turn church gatherings into times of dissipation. Ayan. Na gusto nilang, kumbaga, pasukin ang iglesia na kung saan ang iglesia ngayon ay mauuwi sa, kumbaga, karumal-dumal o malaswang gawain na dati
ang iglesia ay kumbaga tinitingnan at tinitingala ng marami na banal na lugar kung saan nagkakatipon-tipon ng mga tao. At yan na po ang isa sa mga, itong ang aking nabanggit sa inyo, itong progressive Christianity, itong mga emergent church. Ang tinuturo nito mga emergent church na ito is that wala na yung format na church. Okay, may mga lamesa o kaya nasa salas lang ng isang bahay, relax ka sa upuan mo, tapos magkwekwentuhan kayo, at hindi na salita ng Diyos ang pag-uusapan. Kung ano ang pwedeng pag-usapan, anything under the sun. At kung pag-usapan ay about, sabi nga itong mga orgies or sexual promiscuity, yung mga pagsasama ng mga babae at lalaki o kung sino man, at doon yun ang pag-uusapan hanggang sa sasabihin, this is what love is. Kaya makikita po natin ngayon, there are so-called groups now in the Western world, sa America for example, sa Europe, na may mga kababaihan na kung saan ay sila ay lumalabas na walang kasuotan. Yung talaga pinapakita nila ang buong katawan nila. Topless sila. Bakit? Dahil gusto nilang ipakita na sila ay bumabalik na dun sa Garden of Eden. Na si Adan daw at si Eva ay wala namang mga suot nung araw. Parang ipinapakita nila na wala na dapat kalaswaan. Pero ang kanilang itinuturo ay kabaliktaran. Dahil nga tayo ay mga nilalang, kaya nga binaruan ng Diyos ang tao dahil nga pumasok na ang kasalanan. Kaya itong mga taong ito na nagsasabing sila ay nagagather, lalaki, babae sa isang beach, o kaya hindi nga sa beach, sa iba pa nga sa mga syudad para sabihin na hindi lang ito a means of art but a showing of rebellion. Nagre-rebelde sila mismo sa Diyos. Okay? Nagre-rebelde sila sa society, sa government. Kaya akala natin siguro, ito siguro nung panahon ni Apostol Pedro. Marami yan. Hindi po, panahon natin ngayon sa Western world, ganun na po. Okay? May mga lugar na kung saan may mga si Brother Pedring, nakwento nga niya, di ba, nasa Bahrain niya na Middle East, meron tinatawag na nude beach doon. Okay, so talagang ganyan na ang mundo. Parang bumabalik lang tayo. We are trying to, kumbaga, parang history repeating itself, but hindi naman talaga history is repeating, but it is, kumbaga, duplicating itself. Inuulit lang yung mga kasalanan na nangyayari na nung araw. At wag na tayong magtataka kapag dumating yung time na kung saan dadami talaga ang mga rebelding mga kabataan. Bakit? Dala na rin ng social media. Yung effect ng turo ng iba't ibang klase ng pananaw na meron tayo. Hindi kagaya nung araw, kailangan magbasa ka ng libro para malaman mo kung ano ang Marxism o kaya itong mga communism or whatever. Pero ngayon makikita na natin sa social media pa lang meron na pagpasok ng mga ganitong katuruan para talagang kumbaga ipakita na dapat magrebelde na ang mga tao. Kaya makikita natin ngayon yung mga riots, okay? Yung mga lumalabas at nanununog, okay? Nagnanakaw, naninira ng mga ari-arian. Dahil ito ay dala ng kanilang maling pananaw na kaya nilang gawin at hindi na kailangan ng batas. Kaya ngayon sinasabing defund the police, okay? Sa Amerika, na hindi na daw kailangan ng police, sila na lang. Tingnan nyo ang nangyari, for example, doon sa isang lugar, okay? Sa Seattle, kinonquer nila yung isang block. Ano nangyari? Doon na dumumi. Okay? Doon na nagda-drugs. Bakit?
umalis yung police station doon, yung mga police. Binakit na nila yung police station nila kasi nilusob sila eh. Ayaw naman nilang patayin yung mga lumusob. Okay? E di pinabayaan muna nila ng ilang linggo. Ano nangyari? Ayun, meron ng namatay, pinatay. Okay? So dito natin makikita na kapag walang rule of law, hindi rin tama. At ito ngayon ang gustong iparating ng mga ganitong mga klase ng mga bulaang mga ngaral. Na wala ng batas, na wala ng Biblia, na wala ng Diyos. Kaya nga, kung atheist ka, okay ka. Kung ikaw ay part ng LGBT, okay ka. Pero pag ikaw ay Kristiyano, ay sorry ka na lang. Ikaw ang makakatikim ng kanilang galit. Okay? So sabi ko nga, hindi lang yan, they are also expert in greed. Okay? Literally, sabi nga, because gusto nila magpayaman sila, pinakwartahan lang nila ang mga tagasunod nila. And very unstable ang mga ito. Okay? They do not rest from their sin. Kumbaga, hindi pa tapos yung isang pag-iisip ng paggawa ng kasalanan, nag-iisip na uli sila ng susunod na kasalanan na kanilang gagawin. Okay? Kaya nga yung mga nagrarayot sa Amerika, akala nyo dala lang yan ng bugso ng damdamin o kaya sa gutom. Hindi. These are all planned. Talagang merong nagko-control, merong nag-finance, at merong talagang nagli-lead. Kaya yan ngayon ang binabantayan ng mga kapulisan. Ngayon tali ang mga pulis dahil ang mga mayor at kung anong mga government officials, lalo sa mga democratic states, hindi yung mga Republican, mga democratic states, sinasabi nila, sige, pag hinuli nyo yan, pakakawalan din namin. So, walang magawa yung pulis. Hindi na lang sila manghuhuli kasi mapupunta pa sila sa alanganin. At alam naman natin yung nakaraan lang, ilang araw lang, 2 pulis na nasa sasakyan, sa loob ng kanilang sasakyan ay pinagbabaril ng isang gunman. So, doon natin makikita na wala ng rule of law. Talagang gusto nilang patayin ng pulis. At saka nung dinala itong 2 pulis sa ospital, yung mga nagrarally, nagchat-chant sila na mamatay sana kayo, mga pulis. Oh, biro mo, sabi nga, kagulat-gulat, isang, kumbaga, kilalang bansa ang Amerika na dapat mature, okay? May pinag-aralan ng mga tao, pero tingnan nyo ang mga bukang bibig ng mga nagrarayot. Nabaril na nga yung mga pulis at sinasagip ng mga doktor ang buhay. Ang sinisigaw ng mga rallyista sa labas ay mamatay sila. See? So dito natin nakikita na talagang punong-puno na ng kasamaan. Talagang hindi na sila natakot sa katotohanan. At dahil dyan, sabi nga, darating ang panahon, ang Diyos ang siyang huhusga sa kanila. Okay? So, makita natin sa lalim ng kanilang iniisip, itong mga false teachers na ito, ay, kumbaga, very covetous. Meron na nga sila, naghahangad pa. Kumbaga parang hindi na sila nakontento. Mali na nga yung tinuturo, kuha-kwartahan pa nila mga tao, nanakawan pa. Okay? Kaya nga sinabi ni Peter, an accursed brood. Ano yung ibig sabihin ng accursed brood? Alam niyo po yung mga ulupong, yung mga ahas, di ba? Yung pag sila, ang isang ahas ng anak, brood of vipers, sabi nga. Di ba tinawag ni Jesus brood of vipers yung mga Pharisees dahil nga mali yung kanilang itinuturo. How much more itong mga false teachers na ito? Na kung saan ay andun yung desire nila to gain more. At sabi diyan nga sa verse 15 and 16, they have left the straight way and wandered off to follow the way of Balaam, son of Beor, who loved the wages of wickedness. Okay.
So dito makikita natin na yung mga false teachers na to ay parang si Balaam. Alam niyo ba si Balaam, ito pong son of Beor, doon po sa Numbers 31. Makikita po natin si Balaam, masyado siyang greedy. Basta siya'y masuhulan ng isang hari, at sinabi ng haring yon na kalaban ng Israel, i-curse mo nga yung mga Israelita. Oh, sige, bayaran mo ako, sabi ni Balaam. No, i-curse niya na yung mga Israelita, hindi niya magawa-gawa. Bakit? Dahil pinipigilan siya ng Diyos. Pero isa siyang bulaang propeta, ha? Pero nagpapanggap daw siya na siya'y propeta ng Diyos. At si Balaam, sabi nga, also taught immorality sa Numbers 31 verse 16 at sa Revelations 2:14. Biro mo, naisulat din uli siya ni Apostol Juan na itong si Balaam ay isang immoral na mangangaral na propeta. So, ganun din ito mga false teachers na ito. Kunwari, nakapasok sila sa loob ng iglesia, sabi ko nga ito, I'm very specific, itong mga emergent church na ito. Because they first entered and called themselves pastors. Okay? And later on, bigla na ngayon nilang binago. Sila ngayon daw ay mga coach. Yan, life coach. Ang tawag, hindi na pastor. Sila daw yung mga coach, kumbaga parang sa sports. Yan. And so, anong nangyari? Kanila nang tinalikuran yung salita ng Diyos. At sabi nga, ay parang sinunod nila yung kamalian ni propetang Balaam, si Balaam. Okay? So makita natin, as Balaam, sabi nga, went to curse the children of Israel for money, he was rebuked for his wrongdoing by a donkey. Biro mo, ayun ang sabi niya sa 16, But he was rebuked for his wrongdoing by a donkey, a beast without speech, who spoke with a man's voice and restrained the prophet's madness. Alam niyo ba nangyari kay Balaam? Sumakay siya dun sa donkey, tapos huminto yung donkey. Dahil napansin ng donkey na hinarang sila ng anghel ng Panginoon, at pag dumiretso yung donkey na yan, tagpas ang ulo ni Balaam. Kumbaga, mas marunong pa yung donkey. Ironically, sabi nga, the dumb animal had more spiritual perception than the prophet. Mas marunong pa yung donkey na hindi nga nagsalita tuloy. Okay? Pinasalita yan ng Diyos. Okay? Nagsalita ng maingay. At imbis na tuloy mapahamak, dapat pasalamatan pa niya yung donkey na hindi siya tinagpas ng anghel ng Panginoon. Dahil kung nagtuloy-tuloy siya, ay talagang nakalabas na yung tabak ng anghel ng Diyos at tatagpasin na yung ulo niya. At maraming ganyan, na mga kagaya ni Balaam, na nakapasok na sa loob ng iglesia. At kumbaga very patient sila, pumasok na parang mga Kristiyano ang dating, pero later on ay magi-introduce na sila ng mga maling turo. Kaya nga mag-iingat tayo sapagkat ang gagawin ng mga ito is either i-divide ang church or talagang bulagin ang church at mapaniwala ang church na ang kanilang sinasabi ay yun ang dapat nilang sundin. Kahit na yun ay hindi ayon sa salita ng Diyos. Yung hindi nakatotohanan. Kaya sa ngayon, maraming mga iglesia na dahil sa walang lalim yung turo, sila yung madaling malinlang. Kaya ngayon ang sinasabi rito, yung mga unstable, yung mga kaisipan, mahihina pa pagdating sa kapit sa salita ng Diyos, sila yung madaling
malinlang o madala sa mga maling turo. At gaya ni Balaam, sabi nga, dahil lang sa pera ay marami ang kumbaga nagpapanggap ng mga pastor. Isa nang babanggitin ko dyan ay ang Elevation Church. Ang Elevation Church dyan ni Stephen Furtick sa Amerika. Kinikilala siya na isang magaling na pastor. Okay? At nag-umpisa yung mag-asawang yan na sila ay mga nagmimisyon, nagtuturo pero hindi nag-click. Hanggang sa bumalik sila and nakita nila yung ganitong turo at yung turong ito ay lagi niyang nilalagay ang kanyang sarili doon sa loob ng turo na yon. Kumbaga, ito yung tinatawag na eisegesis, hindi exegesis ng scripture. Gusto niyang makita ang kanyang sarili doon sa loob mismo ng nangyayari. Sa umpisa, hindi po yan ang pag-i-interpret ng salita. Kailangan mauna muna yung konteksto. Mauna muna kung ano nangyayari doon sa panahon na yon. Bago mo ngayon, dadalhin yan dito sa panahon natin at paano ngayon natin yan magagamit para mabigyan tayo ng practical na aplikasyon. Pero sa kanya, pinapasok niya na kaagad ang kanyang sarili doon. Kung halimbawa si Jesus ang tinuturo, siya yung nandun. Ipapalit niya siya. Okay? So, mag-iingat tayo because itong si Stephen Furtick ay maraming mga tagasunod ng mga kabataan. At inside evangelicalism, marami siyang kumbaga followers. And he is considered as one of the best preachers, okay, in modern times. And yet, hindi alam ng mga taong ito na nag-a-attend sa kanilang iglesia unless, of course, yung mga iba na umalis na. Kasi may mga umalis at sila ngayon ang nagsasabi ngayon dito sa YouTube na mali ang turo ni Stephen Furtick. Okay? So, yung mga ganito mga kapatid ay ating pong kaingatan. Dito na po tayo magtatapos. Bukas ating itutuloy ito sapagkat patungkol pa rin sa mga bulaang propeta ang ating pag-aaralan. Okay? So magandang gabi sa inyong lahat.